Pilipinas, ang oras po natin, alas 6:38 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Luzon, Visayas and Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanieras. Kami po ang inyong nakakasama. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Bago ang ating talakayan, Panyera, ito muna mainit-init. Meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report! Harry Roque pinatawan ng contempt ng House Quad Committee. Ang buong detalye mula kay RH12 Miss Milky Rigunan. Miss Milky, balita mo nga ito, Miss Milky. Magandang gabi, Attorney Cam at Attorney Rina. Pinatawan ng contempt ng Quad Committee si dating presidential spokesman Harry Roque. Dumadalo si Roque sa hearing ng Quadcom sa issue ng Pogo. Nagmosyon si Kabayan Party List Representative Ron Salo na patawan ng contempt si Roque dahil sa pagsisinungaling sa komite. Pinunto ni Salo, nagsinungaling si Roque matapos hindi dumalo sa hearing ng Quadcom. Sa palusot ni Roque, meron daw siyang hearing noong August 15 kaya hindi dumalo sa hearing ng Quadcom sa Bacolor, Pampanga. Nang i-double check, kinumpirma naman ng Manila RTC na walang hearing si Roque ng August 15, araw ng Webes. Depensa ni Roque, honest mistake dahil akala niya Biyernes, August 16, ang hearing ng Quadcom dahil hindi daw nagsasagawa ng committee hearings ang Kamara kapag araw ng Biyernes. Narito naging desisyon ng Quadcom sa contempt charges na pinataw laban kay dating presidential spokesman Harry Roque sa pamagitan naman ni Congressman Robert A. Barbers. So, in this case, the motion to cite Attorney Harry in contempt was properly made by the movant, and no objection was put forward, meaning it is a unanimous decision in accordance and in approval of the motion of Congressman Salo. So the motion... Ang naging pahayag ni Congressman Robert A. Barbers, ang chairman ng Quad Committee, matapos itong desisyonan ng miyembro ng mga komite. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Milky Rigunan. Muli, Panyera, Harry Roque, pinatawan ng contempt ng Quad Committee. Flash Report. Flash Report! Ayun na daw Panyera na lito lang daw dahil dun sa kanyang parang date from August 15 Charot. August 16. Pero parang hindi naniniwala dahil unanimous ang desisyon ng kasi Attorney Cam, alam mo paano ka magkakamali sa schedule mo sa korte. 'Di ba? Paano ka magkakamali sa schedule mo sa korte? 'Di ba? Baka naman sometimes Panyera na dyslexia. Yan, ganon. Okay. Baka na naduling, ganon. Eto Panyera, ang ating pag-uusapan walang kinalaman po sa contempt. Ayan, dahil ang pag-uusapan naman po natin ay may kinalaman sa usaping relasyon pa rin po ng mag-asawa. Bagaman at contemptuous pa din yung activities, no? Pero napasok mo yung Panyera. Contemptuous pa din na activity, pero ito ay kasalanan mo lang sa iyong asawa. Yes, kasi ang topic natin kung pwede bang kasuhan ng asawa na nahuli na may sex video. Ayan. Ang tanong,
kaninong sex video yon. Ayan, kasi naalala mo, Panyera, merong isang palabas, no, kung saan Hollywood movie ito, Panyera. Dalawa silang mag-asawa, parang agree sila pareho na mag-video, 'di ba, ng kanilang sexual intercourse. Pero dahil technology, hindi nila alam na na-upload pala sa parang iCloud, tas marami ang nakapanood. Yan. Ito naman, I forgot yung movie na yun na bida doon, yung bida sa Charlie's Angel. Anyway, ito naman, paano kung halimbawa ang nakita mo ay sex video ng iyong asawa at hindi naman ikaw ang nandoon, ano ang gagawin mo? At para sa ating malakas question, no? Kasi ito, Panyera, no? Marami sa atin ang mga nahuhuli. CIA, caught in the act, na nakikipag-text sa iba. Kaya naman kung halimbawang nag-cheat ang asawa ninyo, nahuli nyo sa text messages, confirm, pinakialaman mo ang cellphone, at nakita mo nga doon meron siyang ka-love affair na iba. Pwede na bang kasuhan? Sabi ng asawa, violation of my right to privacy. Pwede na bang kasuhan si Mister ng kasong concubinage? O kaya naman si Mrs., pwede rin ba siyang kasuhan ng kasong adultery? Kumpanieras. Alam mo, Panyera, no, bigyan lang natin sila ng maikling silip sa realisasyon ng buhay. Kadalasan ang mga pinag-aawayan ng mga mag-asawa, ayan, yung text messages. Yung mga, sino yung mga chat mo na yan? Sino yung ka-text mo? Lalo kapag medyo dalawa lang kahiwalay. yan. Tatlo lang yan. Tatlo lang, sige nga. Tatlo, Attorney Cam. Yung in-laws, pakikialam ng in-laws, pag-aawayan. Pangalawa, yung text messages, or other forms of communication. Tsaka itong yung pera. Yung pera. So, at kadalasan, kapag ka nag-umpisa yung pera, Attorney Cam, susunod na yung the next. diba, no? Marami ng diskusyon na hindi pagkakaunawaan, na hindi nagkakaintindihan, tapos lagi na lang, kasi mga misis, no? Kami po ay laging TH. Ayan. Tamang hinala. Ayan. Sinong naniniwala dito ng mga misis ay TH, tamang hinala? Kapag halimbawang merong password, ayan. Bakit may password ang cellphone mo? Ayan By na. the way, hindi po nangangahulugan at kayo ang may asawa na ay nagko-constitute na ang pagpapakasal ng waiver sa inyong right to privacy. Bagaman at of course, syempre, ibang usapin yung personal na relationship ninyo dahil may mga pagkakataon po bagaman at legal or illegal, no, or hindi pinapahintulutan ng batas. Ito naman ay subject naman ng compromise ninyong mag-asawa, basta't hindi po ito yung krimen na nakakapagkasakitan na kayo. Kasi sa akin si Papa Kim, dapat alam ko ang password. Dos Kumpanieras. Sa iba naman po kasi walang question kapag pareho sila ng password. Sometimes ganun, kaya naman nakaka-access sa phone. Ang tanong, si Papa Kim ba may access sa phone mo? Meron naman. Okay. Mutual naman yun. Paano kung halimbawa ay hindi na nga nagbibigay ng password, tapos napakialaman mo, nakita, kasi ito real talk, Panyera, yung mga tatay minsan hindi alam ang password, pero yung mga anak nasasabi yung password. Lalo pa pag mga maliliit. Ang nangyari, isang kakilala ko, Panyera, dahil hindi alam ni Mister ang password, yung anak, pina-open yung cellphone ni Mrs. doon. At doon nga nakita na meron ngang ka-chat at meron ngang kinahuhumalingan ang kanyang misis. So, paano na yon? Ayan. So, again, unang-una, yung doctrine na sinabi ni Panyera na right of privacy, hindi po yan nai-invoke, no? Kapag kayo po pwedeng invoke. Pwedeng invoke kapag kayo po ay mag-asawa kahit mag-asawa na. Ibang usapin naman po yung sa bank details, ha? Dahil syempre, kayong dalawa ang nagmamayari ng sweldo. So, actually, may karapatan po kayo na malaman yung PIN. PIN? Yung PIN ng asawa ninyo. Minsan, sa mga mababait na mga mister, o kaya naman misis, no, isinusurrender yung ATM, di ba, kay misis. Without knowing na meron pa palang extra. Yun lang. Nakasobre. Yun, at mas malaki yung nakasobre. Totoo po yan.
Marami kaming kakilala ganyan, nakasurrender doon ATM, kay Mrs. automatic kay Mrs. ATM, no? automatic kay Mrs. Oo, pero ibang usapin, yung mga nasa yung extra, yung envelope. Extra. Mas malaki yung envelope. Oo, yes. So kumaga, yan, sa'yo na yan, bahala ka ng kasi meron dyan. pang natatanggap si Mr. o si Mrs. ng mga allowances. Diba? Of course, hindi po ito totoo sa lahat. May mga pagkakataon lang. Depende sa kanyang, halimbawa, may mga racket pa siya, ayun, or may mga ibang privileges sa kanilang opisina, ayan. Pwede po yun. At again po, yung usaping pangangaliwa po, kapag halimbawa po ang lalaki po, ang lalaking mister, no? May lalaki bang mister? Ang mister po ang nangaliwa at siya po ay tawag dito, no, pumasok doon sa circumstansya na babanggitin namin mamaya sa kasong concubinage, yun po ang isinasampa sa kanya. Kung si Mrs. naman po ang nangaliwa, maaari naman po siyang kasuhan ng adultery. Magkaiba po, take note po na gender specific ang ating batas, ano? Kapag pinag-usapan po ang pangangaliwa ng lalaki, no, ibig mong sabihin nangangaliwa siya, ang kakaliwaan niya ay ang babae. Kapag ka nangaliwa ay si Mrs., ang kakaliwaan naman niya ay lalaki. Gender specific po ang batas, hindi pa po ito napapalitan. Yes. Ano? Alam mo, Attorney Cam, sa ibang mga bansa, hindi na krimen or hindi na pinarurusahan ng kulong, no, ang pangangaliwa. Instead, ito ay isang ground para sa divorce. Napakarami na pong mga bansa, for example, in Taiwan, in China, India, Japan, South Korea, hindi na po ito krimen, no? Hindi na ito decriminalized na ang marital infidelity in those countries. In Canada, ganun din, tsaka lahat ng mga bansa sa tawag doon sa United Kingdom, sa mga European countries, Attorney Cam, hindi na rin krimen ang pangangaliwa. Bagaman at may mga ibang bansa na meron pang parusa na stone to death ka. Yan. Especially mga Muslim countries. Oo. Pag ganyan na nagsasabi ka pa niya ng mga bansa na decriminalize na ang mga pangangaliwa, no? Naku, yung mga kababayan natin siguro nag-isip doon na lang kaya tayo tumira. Sa US, Attorney Cam, depende sa states, pero yung iba fornication na lang, tapos yung iba, multa lang, mga ilang dollars lang. Pero reminder po, no, kahit kayo pumunta doon, kayo pa rin po ay subject sa ating batas dahil kayo po ay Pilipino. No? Although hindi po kayo, kung halimbawa doon po kayo mangangaliwa, no, hindi naman kayo mapoprosecute dito sa bansa dahil sa tinatawag nating territoriality, but it's the same, ano, kung kayo ay lalaki at kayo ang nangangaliwa, repeated marital infidelity, transcends, goes beyond, kahit saang lugar ka pa. Dahil, no love, no boundaries ito. Ito ay kung nasa Pilipinas si Mrs., dito siya naaapektuhan, no? Elemento po, kung nasaan ang apektado, maari siyang magsampa dito at maari po kayong mapanagot, no, sa ilalim ng RA 9262. Ang violence against women and children, particularly yung psychological or emotional abuse or emotional violence. So, importante po yan, no? Yung mga nag-iisip na pumunta na ng ibang bansa dahil nga naman decriminalize na, clear na po yan, no? Pero just as the same, Panyera, no, again, dito sa Pilipinas, up until now, no, kung kayo po ay nangaliwa, meron pa rin po itong kulong. At unfortunately, hindi po magkapareho, no, atin ang pabalik-balik na binabanggit ito, hindi po magkapareho ang parusa. Yes. No, unfair dahil mas mataas po ang parusa kapag ang babae ang nangaliwa. Yes. A single act of sexual intercourse consummates the crime of adultery. Sa concubinage po, meron lamang tatlong circumstansya, no, na maaaring mapanagot si mister sa pangangaliwa. So again po, it's hindi namin alam, no, kung kailan kung ma-amend, ma-revise itong ating revised penal code. Revised penal code. I-revise ba itong hindi ko maintindihan, Attorney Cam, no? Nagkaroon na ng amyenda sa ating revised penal code pero hindi pa rin ito naisasala. Hindi pa rin ito napansin, no? Or hindi pa rin pinapansin pala. Yan. Kasi hindi lang yun. Kasi mas marami tayong mga legislators na mga kalalakihan and therefore, pabor sa kanila. At saka hindi lang yun, no? Panyera, no, it's a high time siguro dahil nag-evolve na yung mga relationship ngayon, no, dahil yung ating rainbow gender
ay kinikilala na rin ngayon nung ating, as in like rampant na rin siya, marami na rin panyera. Not really kinikilala lang batas, pero hindi siya tinotolerate. kinikilala ng community. Kinikilala ng community, pero sa Yes. batas, no, we have mahaba-haba pang proseso ang pagdadaanan. No? At in fact, pati ang divorce law natin, no? Yes, although Ayan. nakausad siya, no, Mm-mm. sa mababang kapulungan. So, ayan po, no, yung mga inaabangan natin. So, dapat maging aware po tayo sa mga ganitong batas, no? Kung kayo po ay laging tumututok sa Dos Compañeras, kayo po ay magiging updated. Sa adultery po, ang parusa ay 2 years, 4 months, and 1 day hanggang 6 years. Samantalang sa concubinage, 6 months, mula 6 months and 1 day hanggang 4 years and 2 months Ayan. ang parusa. Batiin lang natin yung mga nakatutok muna ngayon, Panyera, sa ating... Raul, Destacamento. Magandang gabi sa'yo. Sasagutin namin yung question mo mamaya. Yes. No? Rica Bagisi, Mirna de la Cruz, Gael Enriquez ang ating super sukan. Of course, Miss Tara Abraham, Reyce Simona, at Kenneth Arevalo, Romel Macaraeg, Raul Destacamento, Moonbeats, Violeta Montecalvo Zambrano, Eduardo Narvaez, and Marites Piliedo. Nanonood din sa atin, Manolito Pasha at Eds Maglakas Roxanne Costo. Attorney Cam, Magdalena. kinakapos na ako. Ito, Magdalena Martin, ng Gagalangin Tondo, Clifford Castro, Cagayan Valley. Magandang gabi po. At ganun din po kay Leonardo Blue. Yun. Si Ellie Abanto, Raymond Mendoza, Ohenso D. Magandang gabi po sa inyo. Parang si Ohenso D, ang tagal nating hindi nakasama sa programa. Pero magandang gabi po sa inyo. Nanonood siya tonight. Thank you very much. Si Mary Ann, magandang gabi rin po. Si Mama Vita at Papa Will. Thank you so much sa pakikinig at pakikitutok. And sa ating mga listeners po and viewers na gusto sumali sa ating Malakas promo, again, namimigay po kami 500 pesos. Sagutin lamang po ang katanungan. Napakadali lang po, yes or no. Ayan, meron kang 50% Oo, hindi. chance. Kahit Tagalogin mo, pwede. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin yung mga sex video, no? At kung po pwede po bang maggamit yung mga text messages para sampahan ng pangangaliwa ang inyong asawa. Ayan, kanina nasagot ni Panyera na hindi po, no, especially po kung ito po ay yung sasampahan ng concubinage si Mr. dahil meron lang pong mga circumstansya na binabanggit ng batas para masampahan po si Mr. ng kasong concubinage. Ayan, kasama na po dito syempre, Panyera, yung unang-una yung ipipisan sa conjugal dwelling. Ibig sabihin, Ititira. ipipisan niya sa bahay nila, no? O kaya naman ay in a separate dwelling. Yes. Ibig sabihin, ibabahay. No? At pakikipagtalik sa isang babae na hindi niya asawa sa ito yung skandalo sa manner, no, Panyera, no, at talagang lantaran niyang sinasabi din na ito ang kanyang asawa bagamat hindi talaga niya ito so hindi asawa. po ibig sabihin ng sex under scandalous circumstances or circumstance, hindi po nangangahulugan ng pagtatalik sa plaza, no, hindi po ganoon. Sa Luneta ibig Park, sabihin ganon. Ipinangangalandakan po yung kanilang relationship. Yes. At para naman po doon sa mga nagtatanong, no, paano naman po kung halimbawa ay kinunan po kami ng sex video ng mag-asawa ng ibang tao nang wala namang pahintulot. Kasi pag mga ganito po, 'di ba, no? May mga iba na nag-uusap, no? Although hindi ko alam kung ano yung kanilang reason behind na maaring gusto nila na magkaroon ng sex video or at that time na sila po ay just for fun. No? At that time na sila po yung nag-sexual intercourse, may iba naman na kumuha. No? So ano naman po ang pwedeng ikaso sa mga ganito, yung mga namboboso? Actually, meron tayong anti-boso law, yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Yes. Nag-umpisa doon sa nung lumabas yung sex video or sex scandal ni Hayden Ko at the other girl, si Katrina Halili, and there's another one, yung wife ni Richard Poon. Si Maricar. Ayan. Again so, po doon pinag-umpisahan nun. Oo, kasi... Pero iba pang usapin, Attorney Cam, other than that, meron kasi tayong batas yung right, yung
Privacy Act. So, maraming masasaklaw or maraming masasagata sa batas kapag ginawa ito. So, spreading po ng mga nude photos or yung mga sex videos po ng iba nang wala pong consent, sabi nga ni Panyera, sapul po kayo sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. Kasi po, ngayon po especially, no, kapag yung use ng technology, tandaan po ninyo yung mga nabanggit na example kanina, nag-start lang to dun sa sirang laptop, sirang cellphone, tapos may mga nangalikot, tapos nakita, i-download. Ayan, may mga ganyan din. Tapos ipinakalat. Yan. Meron namang po iba na ang ginagawa ay bina-blackmail po using the sex videos, no? Kunyari, sila pong dati ay magjowa, tapos sila po ay nag-agree na, o sige, tayo ay mag-video while doing or while lovemaking, naghiwalay. Ngayon gusto nang hiwalay, maaaring si babae or si lalaki, and then pinapanakot, no, ipapakalat ko yung ating sex videos, o kaya yung ikaw na malabo yung mukha ko, ikaw na yung kita doon, iba-blurred ko. Oo. By the way po, may mga pagkakataon na bagaman at hindi naman ikaw yung nando sa larawan or nasa video, dahil nga sa galing ng mga iba nating kababayan sa technology, napapalitan yung mukha nagiging kamukha mo. So, ito rin po ay pumapasok doon sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act. By the way, hindi lang po ito yung video may mga pagkakataon ng mga pictures ng mga masiselang bahagi ng katawan, no? Kapag ka po ganito, halimbawa may consent naman, yun pong pagbibigay o pagpapahayag ng consent o pahintulot para mapicturean sa mga ganitong compromising na sitwasyon o itsura, no, hindi po nangangahulugan na pagpayag din ito para gamitin ang picture. So, magkaiba pa pong kaso, ang kaiba pong usapin ito. At kapag sextortion ang pinag-uusapan, papasok din po ang cybercrime dyan. Yes, so, yung mga nag-iisip na gumawa ng ganito, no, ay magdalawang isip po kayo dahil marami kayong mga batas na tatamaan. Yeah. Ready naman po yung batas na yan nandyan po yan. And by the way, Attorney Cama, hindi po ito mahirap hanapin dahil ang atin pong Anti-Cybercrime Division, ang ng PNP at ang NBI, nakakatulong na dito. Madali na pong maghanap ngayon, no, with the technology. Equipped po ang ating mga nasa batas or nagpapatupad ng batas para tumulong sa mga biktima ng ganito. At kapag po halimbawa kayo nasa ganitong sitwasyon, isang office mate natin, Attorney Cam, ganun ang nangyari. Wala naman siya, no? Wala siyang picture, pero hindi ko alam kung paano sinasabi na siya yun, no? Hinihingan, ini-extort, no? At ipapakalat daw, sasabihin na sa opisina, pati sa mga magulang, wag po kayong basta-basta bibigay, no? Magpatulong po kayo sa mga otoridad dahil lalo lang kakalat ang mga ganitong mga kriminal na activities kung pagbibigyan ninyo at kung matatakot kayo. Dos Compañeras. Eto, Panyera, paano kung halimbawa, no, nakita na si Mister ay merong sex video sa iba na hindi niya asawa? Pwede ba siyang kasuhan ng pangangaliwa? Paano naman kung si Mrs. ang may sex video, maaari ba siyang kasuhan ng adultery? Yan. Kasi kanina binanggit po natin, no, kung halimbawa si Mister ang nakitaan po ng sex videos, kasi matibay na ebidensya at dumaan po sa authenticity, no? Talagang authentic, talagang walang inedit, no? Kasi ganun po, no, kapag may kayo po ay authentication po na tinatawag kapag ka nagpipresent ng mga electronic evidence na ito po ay hindi na edit, hindi po na tampered, so yun at talaga parang raw material, no? Kung si Mister po ay merong sex videos na iba at hindi niya asawa, hindi pa ito pasok, no? Hindi pa ito sa sapat. concubinage. Take note po, no, sa kasong concubinage, hindi po elemento ang pakikipagtalik. Correct. Dahil ang pinarurusahan dito ay yung pakikisama, no, doon sa babaeng hindi mo asawa, samantalang kasal ka pa sa iba. Pero ibang usapin kapag babae. Yes, alimbawa si Mrs. Si Mrs. ang nakitang may sex video at kitang-kita doon na merong carnal knowledge o kaya sexual intercourse na nangyari, ang pinaparusahan po kasi sa kasong adultery ay pakikipagtalik sa iba habang may asawa pa.
Yan. Yun po ang difference, no? Na maaaring kitang-kita, no? Ang tanong lang doon, iba. Attorney Cam, no? Sa mga ganitong circumstances kasi kailangan mong iharap, no, yung kumuha ng video. Yes. No? So kung ito ay mga masikreto, no, patago na ginawa, ang papasok din diyan na susunod what about my right to privacy? No? Pwede kung ako ang isa sa mga ang kinakasuhan dito, pwede mong maging hakbang na ipa-exclude itong ebidensya na ito because meron din naman po tayong tinatawag na violation, no? Sa pagkuha ng mga ebidensya, hindi rin pinahihintulutan ng batas na habang kumukuha ka ng ebidensya ay may ibang batas kang binaviolate. No, ibang usapin kapag kayo yung nag-video. O kaya naman ibang usapin kung halimbawa pareho kayong alam na merong CCTV doon sa bahay ninyo at talagang kayo naglagay noon. You are aware. Na may CCTV doon. So may mga ganun pong mga circumstansya. In fact, Panyera, masingit ko lang, sa Korea, no, meron pala na rampant pala doon sa mga hotel nila na merong mga nakatagong mga hidden cameras. May mga hidden cameras. Pero di ba kung dito sa atin, tayo mga praning tayo. Ako, I do check, Attorney Cam, dahil syempre nakakatakot din sa panahon ngayon. Yung mga ganyan, no? Kaya para paalala po sa ating mga kababayan, marami sa ating mga kabataan, especially ang mga mapupusok, Attorney Cam, no, na as a additional source of excitement, nagdo-document. Pero isa po sa mga dapat na i-consider ninyo, yung what if, no? Lumabas ito, what if, no? Lalo na kung kayo ay lahat man tayo may reputasyon na pinangangalagaan, o you have a budding career, o mag-uumpisa pa lang kayo ng career, no? Pagkatapos lumabas ito, malaki ang epekto nito sa future. So, be cautious kapag kaganyan. And huwag nyo nang i-document ang mga kalokohan ninyo or mga intimate moments. Not necessarily kalokohan, but mga intimate moments kahit pa mag-asawa kayo, because bagaman at wala kayong masamang intensyon, kapag ka napunta ito sa isang taong may masamang intensyon, yun po yung delikado. Yes, tama. Life-changing. Kaya ay maaring makasira ng career. Very well said. Dos Compañeras. So kasambihan ng palakpak pa niya. Kasi tama naman yun, Panyera. Yung mga intimate. Akala ko ang sasabihin mo, wag na kayong magdokumento, mamaya diyang kumala, tapos walang manood, mas nakakahiya. Basta 1 views lang, no? Yung nakalagay sa mga website, kumalat no? na, pero wala man lang gustong manood. Oo, no? Ikaw lang paulit-ulit, pero joke lang po yun. Joke lang po. Pinapatawa lang namin kayo. Pero ito, balikan natin, no? Kung halimbawa po, no, nagkahulihan na, no? Ang parusa pa rin po, again, kapag na-punish po yung sa concubinage, yung kanyang kalaguyo doon ay destierro. Pero dito sa nahuli na sa kasong adultery, no, nung diba? Pareho lang, Mrs., no? Pareho sila. Pareho lang sila. Ibang usapin, Attorney Cam, halimbawa, kapag ka po, halimbawa, meron namang inabandona, no? Sa napakaraming pagkakataon, Attorney Cam, ito ang sitwasyon. Si Mrs., inabandona ni Mister. Okay. Sa walang kagatol-gatol na dahilan. Walang kapararakang bagay. Walang kapararakang bagay. Okay. Tapos si Mrs., may nakilalang bagong pag-ibig. Okay. Kalawang gloria, kalawang langit. Kalawang langit. Ngayon, nagbabalik si Mister. Tapos kakasuhan si Mrs. Maari ba siyang mapanagot dahil sa abandonment? At maari ba siyang mapanagot kahit pa inabandona? The answer is yes. Pero yung fact of abandonment, no, maari po itong mitigating circumstance. Ibig sabihin ng mitigating circumstance, mapababa, no, yung hatol o yung sintensya doon sa kaso ninyo. O doon sa mahahatulan na maaring guilty ng kasong isasampa ni Mister na nag-abandona. Yan. Dos Compañeras. Ay, magandang gabi po sa mga nakatutok ngayon. Nanonood sa may Camarines Norte si Eli Abanto. Si Harold Del Rosario. Uy, fan na fan mo ito. Ayan, hi daw sa love ko, Attorney Rina. Ito, Leonardo Blue.
Kaso attorney, text lang. Pwede nang kasuhan ng asawa mo, hindi po, no. Although ito po ay mayroon po kasi tinatawag na circumstantial evidence. For example, umuuwi sa isang bahay si mister, no? Lagi niya doon na siya nakatira. Doon no? na. Pero ang sinasabi niya, lang kami nga na housemates, wala po kaming relasyon. Pero kung may text messages, no, na nagpapatunay na sila nga ay may relasyon, then maari po siyang makakorroborate or magpakita na magpatunay na yes, nagsasama sila. Hindi at mai-establish dito yung relationship. Kasi sa Attorney Cam, doon sa kasong concubinage, nagsasama bilang mag-asawa. Now, kung yung text messages sa text messages ay nagsasabi are indicative, no, nagpapatunay na oo nga, lovers nga sila, and then na-establish mo na nagsasama. Take note po, hindi ibig sabihin na magkasama na sila sa isang bahay ay nagsasama na sila bilang mag-asawa. For all you know, hindi naman sila lovers, 'di ba? Kailangan lang ng extra na pang bayad, pang augment sa renta, 'di ba? So, yung pagsasama coupled with magkasama sa isang bahay, coupled with ito mga conversation na parang nagpapatotoo na sila nga ay may relasyon, maaari nyo na pong ma-establish yung kasong concubinage. Ayan. May question dito si Ohenso D. May kaso din po ba ang kabit pag text ng text sa phone ng lalaki at ang nakakabasa ay ang anak at ang legal wife? Grounds po ba ito para ipatrack sa cybercrime unit ng PNP or NBI? Sino yan? Si Ohenso D. Meron pong tinatawag na alienation of affection. Yung alienation of affection, nilalayo mo, o naninira ka ng pamilya, nilalayo mo ang loob ng isang tao sa kanyang pamilya. Pero ito po ay kasong sibil, pag-uugatan ng danyos perwisyo. Pero yung sa kasong pangangaliwa. Oo, ayan. Yes. Okay, again po meron tayong malakas question ngayong gabi sa mga gusto pong sumali. Sagutin lamang po ang ating katanungan. Ang ating question, yes or no lang po ha, sapat na ba ang text messages para makasuhan ng concubinage si Mister? Sa pagbabalik po ng Dos Kumpanyera, sasagutin natin ang iba pang mga Ito, Attorney Cam, pwede bang mag-hire ng private investigator para makakuha ng ebidensya sa nangangaliwang asawa? Ito nga, Panyera, pangalawang question, pwede po bang abangan ang misis ko na lalabas sa model at pipicturan daw para makasuhan? Yan ang mga magagandang question sa pagbabalik at kapag po. Nahuli, pwede bang diretsong arestahin? Entrapment, nakakaloka. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po si Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin 15 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Kumpanyeras. RH. Dos Kumpanyeras. Nagbabalik po ang Dos Kumpanyeras sa usaping pangangaliwa, usaping text messages, sex videos, at kung ano-ano pa. Yan po ang ating talakayan ngayong gabi at kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po si Attorney Rina Seco. At again po, pwede po pong humabol sa ating malakas question ngayong gabi sa mga gusto pong manalo ng 500 pesos. Sagutin lamang po yes or no. Sapat ba ang text messages para makasuhan ng concubinage si Mr.? Yan, puntahan po ang DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page at mamimili po kami ng winner in a few minutes. Ano yun? Magandang gabi sa'yo, Alexis Tiger. Pwede po bang kasuhan ng asawa na pangit pa ugali? Napikot lang daw naman. kasi yung mga pikot-pikot po actually, yung pikot ay ano po yun? Voidable po yung marriage ninyo. Pero kapag ka po lumagpas ng 5 taon at hindi pa rin kayo, pinili nyo pa rin, pinagpatuloy nyo pa rin ang relasyon, hindi na po kayo hindi na po ito batayan para sa hiwalayan. Yung alam mo pa niya, sinabi na lang niya na pangit ang asawa, pangit pa ugali. Siguro galit na galit na to sa asawa niya. Gusto nang hiwalayan yung asawa niya. Ito, Attorney Cam, na may kapag ka po yung hindi ko bakit ba kasi unang-una bakit pa kayo nagpapikot? 'Di ba?
Anyway, yung question, Attorney Cam, kung pwede daw ba na mag-hire ng private investigator? Actually, pwede naman po. Pero within the bounds of the law, ang kanyang pwedeng gawin. Hindi po kasi na, barge ka dun sa, nagmo-motel, papasukin mo sila sa motel. Hindi. No? Pwede gamitin ninyo kapag ka lumabas. No? Lumabas, ma-picture nyo. Because that will be a compromising situation. Ano pa naman ang gagawin ng isang babae at isang lalaki sa motel? Diba? Bakit? Maglalaro ng kasi with solitaire. By the way po, hindi nyo kailangang hindi po ninyo kailangan ng video na actual ng pagtatalik ng isang babae at isang lalaki para mapatunayan ang kasong adultery. Kailangan lang po ninyo ng mga circumstantial and corroborative evidence para patunayan na meron ng relasyon at nagkakaroon nga ng pagtatalik. So yun pong paglabas doon sa motel, no? Or pagpasok sa motel coupled with other like halimbawa text messages, uy, na-enjoy ko yung ginawa mo sa akin kanina sa ganyan-ganyan. O, maari na po ninyong ma-establish, no, na nagkaroon nga ng pagtatalik. Now, by the way, kung ilang beses po ang pagtatalik, ganun din po yung counts ng bilang ng kaso na maisasampa ninyo. Ayun. Yun, ayan. Salamat, attorney. Ito naman, yung tanong kanina, kung halimbawa daw, pwede po bang abangan, no, yung asawa sa labas ng hotel? At kapag nakita, private investigator ka pwede. Hindi, kapag nakita, pwedeng ipadakip na agad, no? Ibang usapan Ibang usapan naman po yan, no? Pag ganun po, no, again po, no, kailangan po ng warrant of arrest kapag kayo po ay magdadampot or manghuhuli, unless otherwise caught in the act. Yung caught in the act. Caught in the act si babae, si Mrs. nakikipagtalik sa lalaki. Pero pag si Mr. ang caught in the act nakikipagtalik sa ibang babae, hindi po siya pwedeng maging subject ng warrantless arrest. Yun din po yung pagkakaiba, no? Napaka-unfair. Ito pa panyera pa pala, no? Kapag halimbawa po, no, na caught in the act po ninyo at merong nagawa, no? Merong nasaktan ni Mr. Nasaksak, nabarel ni Mr. yung lalaki na nakapatong sa kanyang misis, no? Wala po siyang kriminal na pananagutan. Walang kriminal na pananagutan. Distyero. Pero paano kung halimbawa si misis ang nakahuli? Ayun lang, kasi gender specific din ng batas. Diba napaka-unfair? At nasaksak niya ang kalaguyo ni Mr. Maaari po siyang makasuhan, no? Grabe yung pinag-uusapan po natin, no? Actually, itong mga lahat ng mga bagay po ito, pwedeng makasuhan. Ang question lang do, may chance bang mag-succeed sa korte? Yes. Kung kaso-kaso lang, yes. He can. Pero ang question dyan, may chance ka bang manalo? Yun yung question dun. Yes. May question dito. Ito, no return, no exchange na, sabi ni Kenneth Arevalo. Sabi niya, sabi ni Gael, makinig ka, Alexis Tiger, pa-makeover mo na lang para at least maganda. Para gumanda, sabi niyan. Pero alam nyo, kasi, yung beauty kasi is, nasa taong tumitingin yan, Attorney Cam. Ito pa, paano naman daw dito may question? Pwede po bang sampahan ng kaso ang isang lalaki na siyang nagbabayad ng renta ng bahay ng babae at bumibisita po siya doon kapag sila po ay mag-engage ng sex? Again po. Bahay. Oo. Hindi, nagbabayad lang ng renta, manyera. Oo. Pero yun ba ay, yung time na inuuwihan niya, pero for purposes of sexual intercourse. Tandaan po ninyo, no, ang sexual act po, isang sexual act po ay hindi pinaparusaan dun sa concubinage. Kinlarify yan ni Panyera, ang sabi niya ang pinaparusahan dito ay yung pagsasama. Bilang mag-asawa. Yes. Pero Mrs., no? Kung ikaw ay nagagalit na talaga, doon ka pumunta sa sa vowsy. Kasi ang repeated marital infidelity is a ground, no? Para sa pagsasampa ng kaso ng psychological violence sa ilalim ng RA 9262. Ang sabi naman ni Kenneth Arevalo, pag gusto na umalis, set them free. Di ba? Paano naman daw po kung halimbawa pareho silang nagkamali, na babae ako at ganoon din ng lalaki ang misis ko. Pareho po ba kaming pwedeng magkasuhan? Actually, pwede kayong magkasuhan no? At saka yung mutual infidelity, Panyera, parang merely mitigating lang ito maaari lang siya, pero kasi pag-usapan nyo na lang, di ba?
O sige, kasuhan mo ko, kakasuhan din kita. O ganun na lang, pareho naman, equally guilty naman kayo. Pagkakaiba nga lang, mas mataas yung parusa para doon sa babaeng nangangaliwa. Magandang gabi, Imelda Santo Domingo, dyan sa San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur, Ferdinand Aga, and Maricor Angeles, Tita Ami, Miraflor Garcia, at syempre, Alexis Tiger. Magandang gabi din sa iyo. Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, dapat pa-amel na yung law na yan, unfair and di gender sensitive. Totoo. Joseph Abalos, magandang gabi, and Boboy Pertos. Paano naman po kung halimbawa kami po ay legally separated at saka po ay na-in-love sa iba at nakipagtalik? Ito, legally separated ka pa lang. Dapat tinuloy mo na sa ito po ba ay pwedeng defense? Ay, hindi po. No. Again po, kung halimbawa ang maaaring kaso inyo adultery, the fact na kayo po ay legally separated. Separated lang. Hindi pa rin po. Kasi hindi pa rin po walang bisa inyong kasal. Ibig pong sabihin niya hindi pa rin po kayo pinapahintulutan na makipagrelasyon sa iba, mag-engage ng sexual relationship sa iba because kayo po ay kasal pa. Ang pinahintulutan lang po doon sa inyong legal separation separation from bed and board, and most probably pati yung inyong paghihiwalay ng inyong mga ari-arian. Pero as to yung kasal ninyo, validly existing pa ang kasal ninyo. Yun. Dos Compañeras. Attorney Rina, ako po ay may boyfriend. Kami po ay nag-engage sa premarital sex. Kasi po pinangakuan niya po ako na papakasalan niya ako kapag ako po ay nabuntis. Nang pumunta siya sa ibang bansa para magtrabaho, 2 months pregnant na po ako. Continuous pa rin po aming communication, pero may nag-message po sa akin na meron na daw po siyang ka-live-in na iba at na nakilala niya po ito sa ibang bansa. Nag-send din po ng picture na sila po ay magkasama sa hotel, ba to or motel, na walang saplot. Ano po ang gagawin ko? So, wala ka nang magagawa. Kasi hindi naman sila kasal, di ba? Yes, number one, hindi kasal. Okay. Ang gagawin mo na lang, kung halimbawa nga, buntis siya, petition for support. Hindi ka ng sustento dito sa lalaking ito na nakabuntis sa'yo. May mga ganyan talaga panyera, yung mga, walang palabra de honor. Kaya lang kasi kapag ganyan, hindi mo na siya maaaring mapilit because, ang pagpapakasal ko po ay batay sa consent. No? So, kahit pa buntis na kayo at may nangyari na sa inyo at buntis na kayo, still, yung consent po ay kailangan pa rin makuha. Kung ayaw, ay hindi nyo na mapipilit. Huwag nyo na pilitin. Kung ayaw mo, diwag. At doon sa pinakita na picture na sila ay walang sapot, huwag mo itong ipopost sa social media. At huwag mo din sisiraan. Huwag kang mag-rant. Otherwise, baka sa ibang, ikaw pa ang managot. Yan. Last question sa Ipanyera. I'm good. Okay na. Ito na. Ito. Si Gwapa lagi ko. Gwapa lagi ko. Sabi niya maganda. Gwapa lagi ko. Maganda nga ako. Sabi niya gano'n. Kapag po ba ang lalaki ay may iba pero LDR sila, pwede ko po ba kasuhan? LDR lang pala pero yung kasing alienation of affection, yung inilalayo sa iyo. Kung kayo po ay may mag-asawa kung kayo kasal, pero kung hindi, wala po kayong magagawa. Archie Valencia pala, sorry, na-dyslexia na rin ako. Gina Teves, Mary Ann Pactol, Ferdinand Aga, and Emma Flores from Santa Rosa, Laguna. Magandang gabi po sa inyo, yung mga nagpapabati sa atin. John Lerio, magandang gabi po sa inyo. At paano kapag yung asawa nung si Het Del Moro paano kapag ko yung asawa nung parehas nagtaksil nagkampe tapos nagdo din while caught in the act, ginawa din nila in front para malupit na gante. Pwede pa rin magkasuhan. Ayan. Si Ohensi din nga, sabi niya, paano po kung ang nakakabasa ng mga text ng kabit ay yung binasa mo kanina. Na minor na at nagkakaroon po ng emotional trauma. Actually, alam mo, Attorney Ka, I think na maaari itong pumasok dun sa RA 9262. Bagamat ang natotraumatize sa mga, take note po, pinoproteksyonan po ng batas, ang mga bata, sa RA 9262, regardless of gender, basta minor sa mga bata, minor sa mga anak, maaari po silang maaari pong magsampa ng kaso para maproteksyonan itong mga batang ito. Yon! Para sa ating DZRH Malakas promo! Ito na ang DZRH Mas Malakas promo online.
Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Eto na! Para sa katanungan ng yes or no, sapat ba ang text messages para makasuhan ng concubinage si Mr.? Ang sagot po ay no! Congratulations! Yan ang sagot ni Herminia Albuna mula po sa Cavite. Congratulations sa iyo at happy long weekend po sa ating mga kababayan. 500 pesos para sa Herminia at antayin mo isasend namin ang papremyo sa iyo. Ayan. As soon as possible. Maraming salamat po sa mga tumutok at nanood, nakinig at sumama. Bukas is holiday at Holiday hanggang Monday. Hanggang Monday. Yes. So, happy long weekend. Nakasama ninyo You mga wish. panyera ng bayan. Ako po si Atty. Ka. Ako naman po, Atty. Rina Seco. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dos Compañeras.